Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatungkuto natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ano ngayon nagutuhan mo yan, sister? Sinalita sa mga nilabas sa pagkatin. Oh, very good. Ang itinuturo niya na natutunan natin, yung 10 utos pala ay sinalita doon sa mga inilabas sa Ehipto sa pagkaalitin. Bagay ng Diyos yan. Yung sinabi mo. Very good ka dyan. Trillion points. Pero ang bagay ng tao, ano yung sabihin? Kaya nga naisulat yan, sundin natin yan, 10 utos. Oh, diba? Yan ang bagay ng tao. Diba? Kaya makikita natin yung example ni Cristo rito eh. Sinabi niya kay Pedro eh. Porque naisulat, isusundin mo lang sa ikatututo natin. No. Ang matututunan mo dyan, yung 10 utos pala, ang sinalita doon sa mga naging alipin sa Ehipto. Kasama ba tayo? Hindi na tayo kasama kasi yun eh. Diba? Ano tayo natin? Hindi na matututunan natin. Oh. Hindi yung ang natutunan mo, isusundin mo, kasama ka ba ro? Hindi ka naman Paano dito. yung natutugtong sa Israel? Kasama din yun. Bakit yung ba tinutunan natin, 10 utos? Paano tayo naidugtong sa Israel? Dahil sa tayo. Kung kayo'y kay Kristo, kailangan mo kay Kristo ka. Paano pa maging kay Kristo? Sige, paano pa maging kay Kristo? Sige nga. Paano maging kay Kristo? Kasi lahat ng magsasabi, kay Kristo kami. O, tanongin natin, paano ko naging kay Kristo? Mamatay sa kautusan. Yes! Isa yan. Bagay ng Diyos yan. Kailangan mo mamatay sa kautusan. Bakit? Hindi ka pwede makisama kay Kristo kung hindi ka mamamatay sa kautusan. Bakit? Sabi sa Roma 7, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan upang makisama doon sa nabuhay na matuloy. Sino ba yun? Si Kristo, di ba? Nakikisama ka kay Kristo, hindi pwedeng hindi ka mamatay mula sa kautusan. Bakit? Pagkakautusan pa ang nasa iyo, ay hindi ka pwedeng makisama kay Kristo. Kailangan talaga wala mga sunduan. Yan! Sa Pilipos 3:9, ito pa yung pinaka. Diba? At ako'y masumpungan na walang kautusan sa aking sarili. Kundi ang pananampalataya. At ang pananampalataya ito ay sa anak ng Diyos. Bakit? Upang makilala ko siya. Paano mo makikilala si Kristo kung ang nakikilala mo pa ay pagkakilala ng kasalanan? Kaya nga sinabi na Apostol Pablo, wala nang masumpungan ang kautusan eh. Bakit? Para ma-focus ngayon yung pagkilala mo kay Kristo. Yan ang pagiging kay Kristo. Kailangan mong mamatay sa kautusan at walang masumpungan kautusan. Pag sinabi mo lang masumpungan kautusan, bawal bang kumain? Ano ba yung huwag kang kakain? Kwento ba yun o utos? Utos. Diba? Yan ang bagay ng Diyos. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man. Walang magiging alipin o layan man. Walang magiging babae o lalaki man. Kaya lahat sa Kristo. Diba? I-style kay Kristo pagkatapos eh. Hudyo-hudyo. Hudyo-hudyo. Kailangan ng kautusan, no? Anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kailangan nga walang masumpungan ang kautusan para makilala mo si Kristo. Paano mo yun? Kung may kautusan pa sa'yo, hindi mo kilala si Kristo. Dahil sinabi mo, mahirap ang Mahirap magligtas sa dalawang Panginoon talaga. Kristo at saka sa utos. Kristo tapos kautusan.
Kristo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2, 19 hanggang 21. Pakibasa mo nga ulit, Sister Linley. 2:19 hanggang 21. Sapagkat ako, sa pamamagitan ng kautusan, ay namatay. Sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Diyos. O, di ba? Meron siyang kinamatayang kautusan, Meron siya kinabuhay. at meron siyang ikinabubuhay na kautusan sa Diyos. Labas-pasok. Labas-pasok, ano? Ako. Yan ang aking na labas-pasok. Pag hindi mo alam ang aking na labas-pasok, hindi kayo magsisipasok, sabi nga ni Kristo, kung hindi hihigit ang katuwiran ninyo sa katuwiran ng iskriba at mga Pariseo, sa anong paraan ay hindi kayo papasok sa kaharian ng namin. Kailangan alam mo yung labas-pasok. Meron siyang kinamatayan na kautusan, at meron siyang kautusan na ikinabubuhay sa Diyos. Patuloy ang basa para malaman natin kung ano yung kautusan na ikinamatay niya at kung anong kautusan yung ikinabubuhay niya sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Anong kautusan ngayon ikinabubuhay niya? Sa laman? Yung pananampalataya niya kay Kristo. Bakit? Ano ba yung pananampalataya? Ha? Ano ba yung pananampalataya? Roma 3. Hanggang 27. 27. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi! Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Ayan. Yan ang ikinabubuhay ngayon ni Apostol Pablo. Yung kautusan ng pananampalataya. Hindi na siya nabubuhay doon sa kautusan ng mga gawa. Paano mo isasagawa isang utos? Di ba kang pumatay? O, hindi na ikinabubuhay yun. Yan yung gawang walang gawa. O, di ba? Ang gawa mo din sa utos yung hindi ka magpapalay. O, yun nga sinasabi yun. Hindi na sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Balikan natin ng Galatia 2:20. Yan yung sinasabi niya. Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ang umibig. Hindi pananampalataya sa anak ng Diyos para matupad ko ang kautusan. Hindi yun. Bakit kasi? Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. 21. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Okay.